umaga po sa ating lahat, pati yung mga tao sa online. Good morning po. So, bago po tayo mag-start, maaari po bang punuin natin yung mga bakanting silya sa unahan po natin para yung mga kasamahan po natin na nasa biyahe pa at malalate, meron pong uupuan sa likod. So, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Yes, Father God, maraming salamat, Panginoon, at muli, Sunday na naman, Panginoon, nakalipas ang aming buong linggo, Panginoon, kami inyong pinatnubayan at binayayaan, Panginoon. Lord, maraming salamat at muli kaming nagkasama-sama, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, yung mga kasamahan namin, Panginoon, kasama po ang aming mahal na pastor. Ingatan mo nga po sila, Lord, at gabayan, Lord, sa pag-travel papunta dito, Lord, sa bahay-sambahan na ito. Ang lahat ng kapurihan, Panginoon, ay sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, church, sabay-sabay tayong pumalakpak. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we'll rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is
Pwede na po tayong umupo. That's a very good praise and worship. Each and every one of us. Pwede na po tayong umupo. May I request to serve the emblems? And pa-open na din po ng konting lights. Yan. Sorry, medyo pause po tayo. Ask and I will give the nation to you.
Sige, serve muna natin. Medyo mabilis lang po ng communion natin. Today's communion will be titled as "The Table is for the Nation." After the Passover, Jesus left us a great commission. It says in Matthew 28:18-20, then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, to the very end of the age." Friends, that bread and wine and this table is not only for us who's in the church. Let us not forget that Jesus loves to prepare, to share, and to give this meal not only for you, but also for the people of your family, people of your friends, your households, office mates, schoolmates, sa barangay natin, in our community, and yes, for the nations. As we eat the bread and drink this wine, let's remember that God told us to share His table, not just for only in us, but for our nations. Let's eat the bread. Let's drink from the cup. In Acts 10:41-43, says, "He was not seen by all the people, but by witnesses whom God had already chosen, by us who ate and drank with him after he rose from the dead. He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. All the prophets testify about Him, that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name." Church, help this nation to receive that forgiveness, to receive Jesus. Let's pray. Our God and Heavenly Father, one thing we want to pray, let our tables be open and big, so the nation will come and share your bread and wine as a family who believes in you. In Jesus' mighty name we pray, we say, Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Muntik na kaming hindi nakarating. Paikot-ikot kami sa buong Makati dahil sarado yung Ayala. So we've been all over Makati today. Praise the Lord. Oy, si Grace, kasama na uli natin si Grace. Wow.
Sino pa yung mga bagong mukha ngayon? So maupo po tayong lahat. Ihanda natin ang ating sarili para sa message ngayong umaga. And I'm sure we are all excited. Excited din ako. So it's been a busy week. Let's settle down. Yung mga namamasyal ay maupo muna. Alright, yun ang mga nakaupo ay tumayo tayong lahat para sa pagbasa ng ating text ngayong umaga. So, samahan niyo ako sa Acts chapter 9, 32 to 43. So, ganito ang sinasabi sa NLT. As Peter traveled about the country, he went to visit the saints in Lydda. There he found a man named Aeneas, a paralytic who had been bedridden for 8 years. Aeneas, Peter said to him, Jesus Christ heals you. Get up and take care of your mat. Immediately Aeneas got up. All those who lived in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. In Joppa, there was a disciple named Tabitha, which when translated is Dorcas, who was always doing good and helping the poor. About that time, she became sick and died, and her body was washed and placed in an upstairs room. Lydda was near Joppa, so when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, "Please come at once." Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Turning toward the dead woman, he said, "Tabitha, get up." She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called the believers and the widows and presented her to them alive. This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. Peter stayed in Joppa for some time with a tanner named Simon. Let's pray. Our God and Heavenly Father, Lord, salamat sa isa pang pagkakataon that we will have a conversation about the things you have done noong panahon na sinisimulan mo ang iyong iglesia, Panginoon. Salamat at sa araw na ito ay binigyan mo kami ng another time to learn together upang maunawaan namin at magamit namin hindi lamang sa aming personal na application kundi sa aming pahigitungo sa aming kapwa-tao. Lord, inaalala namin ngayong umaga ang lahat ng iyong mga anak, hindi lamang ang naririto, kundi yung mga nasa online, Panginoon. Alam namin bawat isa ay kanya-kanya ang kalagayan, kanya-kanya ang sitwasyon, but salamat, you are always in control. Lord, pagpalain niyo po kami and speak through your servant, make him your master, your mouth, and may the words and the meditations that we will hear today be glorifying to you, acceptable to us, and practical in all circumstances. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, so maupo na po tayo. And let's prepare ourselves. Noong Sunday, September 3, sinimulan natin ang bago nating series for the month. At ang ating series ay, ang title ay The Gospel is for All Nations. So ang mabuting balita ay para sa lahat ng mga bansa. So we will cover Acts chapter 9 and chapter 10 sa buwan na ito ng September. At hindi ko alam kung naipakita ito. The theme verse for September 2023 is Acts 10:34 to 35. At sa ESV, ganito ang pagkasulat. So Peter opened his mouth and said, "Truly,
I understand that God shows no partiality, but in every nation, anyone who fears Him and does what is right is acceptable to Him. So sabi niya, naintindihan ni Peter, maintindihan natin next week kung bakit naintindihan ito ni Peter, sabi niya, naunawaan ko na ang Diyos ay hindi nagtatangi at sa lahat ng bansa, kahit sinong natatakot sa Kanya at ginagawa ang tama ay katanggap-tanggap sa Kanya. Okay, so we need to study those words further sa buong buwan na ito dahil yun nga, lahat ng tao, dahil katulad ng sinabi sa ating communion meditation, ang naririto tayong lahat para sa isang gawain which is to go to all the world and to preach the gospel. And that hindi tatapos yun, kundi dapat pagkatapos, sabi niya ay turuan nyo sila. Kailangan maturuan hanggang sila ay maging katulad ni Kristo. So yun ang paulit-ulit nating pinag-uusapan. So today ay intindihin natin yung lahat na nangyari. Kasi yun nga, ang totoo, pero lahat tayo, alam natin ang ating responsibility, ang ating pananagutan, pero lagi rin tayong may mga kadahilanan kung bakit hindi natin nagagawa yung ating bahagi. At isa sa mga pag-uusapan natin ay yun nga yung sana, kasi merong mga tao na naghihintay pa rin ng wag nating himala sa panahon na ito. Hinihintay nila, sabi niya, meron nga ako natatandaan, isang matanda na may edad na sabi niya, unless makita ko katulad ni Apostol Pablo, naginipan ko na talagang tinatawag ako ng Panginoon, kahit nakikita kong tama ang inyong tinuturo ay parang ayaw ko sanang maniwala dahil gusto kung anong paninindigan ko noong ako'y bata hanggang ngayon, hanggang huling sandali ng aking buhay, ay yun pa rin ako. So this loyalty to traditions prevented him. So tayo naman, kumisan, yun nga alam natin, meron ganun, at tayo naman, kumisan tayo, meron mismo tayong reservation. At pagka nakita natin na isang tao, napakasipag, sabi natin araw-araw, laman ng simbahan, napakasipag sa mga ministeryo sa kanilang simbahan, sabi natin, medyo alanganin akong mag-share dito dahil malamang hindi naman ito tatanggapin. So what do we do on those situations? So yun ang pag-usapan natin. Kitingnan natin sa ating binasa ngayon na ang isang bagay, yung himala, bahagi noong panahon na yon, pero kahit na walang himala, pwede pa rin tayong mangaral ng ebanghelyo effectively. Kahit walang himala, di ba? Sabi ni Nora Honor, wala, meron ba o wala? Di ba sa kanyang movie? Wala nang himala. Okay? So, partially true, but it is not absolutely true. So today, ang ating pag-uusapan, evangelism can be effective even when miracles are uncommon. Ang pangangaral ng mabuting balita ay pwede pa rin maging effective o effective na lang. So, kahit na walang himala, ito'y madalang mangyari. Okay, so yun ang pag-usapan natin. Pastor, parang counterintuitive ang iyong pag-uusapan natin ngayon. Kasi ang nakita natin dito sa buhay ni Eneas at sa buhay ni Dorcas ay merong nangyaring dalawang himala. Diba? Dalawang himala ang nangyari. Yung dating hahalawin ngayong umaga. Dahil sa kay Apostol Pedro, nagkaroon ng himala. So, gusto kong maintindihan natin as an introduction, hindi lahat ng panahon ay panahon ng himala. Even in the Bible, okay, miracles are rare. Madalang ang himala. Kaya nga, hindi lahat ng nasa kasulat sa Bible ay tungkol sa mga himala. At dun nga sa ating slide ngayon, makikita natin, there are only 3 distinct periods na kung saan nangyari yung maraming himala. Una, at the time of Exodus, di ba? Noong si Moses pinangungunahan ng bansang Israel palabas sa Egypt, maraming mga himala. Kung pagbasahin natin na aklat ng Exodus, mula pa lang doon sa kanilang mga unang araw, sabi na pinaka-popular doon, of course, is the parting of the Red Sea. That's a big, big miracle, di ba? Pero sagad na sila. They're surrounded all around. At sa likod nila ay yun yung
Red Sea, sa harap nila ay malaking armo ni Pharaoh. So they are hopeless. Pero gumawa ang Diyos ng paraan, di ba? Sabi ay naghiwalay ang dagat, yung Red Sea. So ito rin yung pinakamalaking nating miracle sa movie industry. Hanggang ngayon natatandaan pa natin yung the Ten Commandments. Kung paano ito ginawa ay hindi kahanga-hanga rin, di ba? So yun yung una nilang himala. Pangalawa, araw-araw kumakain sila. Paggising nila sa umaga, merong mana, merong pugo. Nung mawalan ng tubig, the Lord provided water. Diba? Yan yung mga himala. Higit sa lahat, yung mga nagre-rebelde, biglang kinain ng lupa. Diba? Yan ang napakaraming panahon na sabi nating kahanga-hanga. Sabi pa ni Esteban sa kanya speech doon bago siya pinatay, sabi niya, 40 years yung kanilang mga damit hindi na luma, yung kanilang mga sandalyas hindi nabutas. Paikot-ikot sila. So that's a miracle. Pero after that, wala na. Kailan ulit dumating ang mga miracles? Panahon na ng prophets. Bago dumating ang panahon ng prophets, ay mayroong panahon ng judges, mayroong panahon ng kings. Halos nagkasabay yung hari at saka yung mga propeta. And amongst the prophets, dalawa lang ang gumagawa ng himala, si Elijah at si Elisha. Diba? Si Elijah, ang sabi niya, ang pinakamalaking himala sa kanya, yung sabi niya, for 3 years, hindi uulan. 3 years, hindi nga umulan. Tapos ng 3 years, uulan sa araw na ito. Umulan. Tapos mayroong mga prophets ni Baal. Nakalaban nila. Tapos nag-offer sila. Maghapon na nananalangin yung mga propeta, 400 plus na prophets. Sabi niya, malalaman natin kung sino ang tunay na Diyos kapag yung ating offering ay nasunog ng walang naglalagay ng apoy. So, maghapon, nagnanalangin yung mga propeta ni Baal. Walang nangyari. Sinusugatan ng sarili, walang nangyari. Si prophet is Elijah. Pinadilig pa niya yung offering. Binuhusan na napakaraming tubig yung paligid. Nang manalangin siya, nasunog yung offering. Yan yung himala niya. Higit sa lahat, ang pinakamaganda na katulad ng ginawa ni Peter dito, binuhay niya yung patay. Si Elisha, ganon din. At ang isang, lagi natin hindi maintindihan, what's the purpose? Ay yung palakol ay lumutang sa tubig. Diba? Yan yung mga popular. And then pagkatapos niyan, meron pa nga palang nakalimutan doon sa Exodus, yung donkey nagsalita, kinausap si Balaam, di ba? Balik tayo doon sa panahon ng Exodus. Di ba? So, yung miracles. Ang pangatlong beses, sabi niya, during the foundation of the ministries of Christ and the apostles. So, matagal na taon ulit yun. Almost 700 years. Walang himala. Panahon ni Jesus Christ, nagsimula uli ang maraming himala. At hindi ko naiisa-isahin sa dami. Diba? At today, yun nga, yung isang pinakamalaking himala na nangyari noon, na binuhay din ni Jesus. Marami siyang binuhay. Una ay yung anak ng widow na ililibing na, binuhay niya. Last Friday, pinag-usapan namin sa cell group sa Bacoor, si Lazarus, patay na, 4 days na nakalibing, nabuhay ng tawagin na Lazarus come out. Lumabas si Lazarus. So, miracle. So, makita natin, katakataka ba na ngayong panahon na ito ay madalang ang himala? Ako naniniwala na nangyayari pa rin. Kaya lang mahirap tingnan kung alin ang totoo at ang totoong himala at yung tricks. Kasi sa ating mga napapanood sa television, merong mga tao na talagang nag-i-invite. Diba? Di sa atin, mayroong pangalan, Almeda, di ba? Na-invite tayo sa Luneta, the Healing Miracle Crusade. Pero pag titingnan natin, yung mga yan ay walang pattern, walang susundan sa New Testament. Kasi lahat ng nasa New Testament ng mga himala ay hindi ginawa na may invitation. They just happened. Dahil merong sitwasyon na kailangan. So, kasi pagka ngayon, ang panahon ngayon ay kung panahon ng maraming himala,
if miracles happen today, every day, hindi na himala yun. Tawag natin doon, normal na. Diba? Diba yung one-off, diba? Sabi niya yung miracles. Regulars. So, may mga churches na regular ang himala. Okay? Huwag natin masyadong pag-usapan. Miracles are rare, but God has been supernaturally at work in the world. Diba? Kasi yung supernatural at saka yung miracle, they are not exactly the same. Okay? Every miracle is supernatural, but not all supernaturals are miracles. Okay? Intindihin natin. Okay? From creation to the present time, there are supernatural things that happen. At nakakaranas siya din yan, mga supernatural things. Yung bang mga tawag natin coincidences, yung divine appointments, di ba? Yung nagkasabay na pangyayari, sila ba'y related or not? We do not understand. But kaya lang, yung kanilang pagkasabay, yung coincidence ay pwedeng work of the Holy Spirit. Okay? Yung mga patterns of events. So, are supernatural. He empowers people to do what they cannot accomplish by themselves. Di ba? Kahit dito sa ating church, maraming mga, sabi natin, hindi natin kayang isipin na pwede pala. So, hindi na ako mag-name kasi maraming mga tao nagagalit pag nag-accept na ako na example. So, mamaya na lang, ibubulong ko na lang sa inyo yung mga supernatural activities ng Lord dito. Okay? So, but miracles are special brand of supernatural activity. He defies laws of nature in order to validate an event. Para patunayan na ito'y talagang gawa ng Diyos. This is the purpose of miracles. Like the parting of the Red Sea, the speaking donkey, the ox head that floats, the 3 men dancing in the oven. Sino yun? Si Meshach, Shadrach, and Abednego. Pinapapatay sila naong si hindi si Nabucodonosor yung nasunod sa kanya dahil hindi sila sinusunod yung Nebuchadnezzar nga pala, hindi niya sila sinasamba yung kanyang image na pin-repair. So, nilagay sila sa oven. Sabi niya ay yung furnace, pinainit ng 4 na beses sa standard. Pero, noong sila'y naroon, na 4 na sila. That's a big miracle, di ba? So, they are a validation of what God can done. Okay? And ganun can do pala. Kahit ngayon sa New Testament, ganun din, ang miracle ay nangyayari not to invite people, not to impress anyone, but to validate that what these teachers and preachers are doing are works of the Lord. Amen? Yan po ang importante. Kaya walang sumisikat noong panahon na yon dahil nakagawa ng himala. Kaya kakaiba nga sa panahon na ito, di ba? Ang invitation ay tungkol doon sa taong nakakagawa ng himala. Kaya dapat pumunta tayo doon. And kami rin na biktima niyan. Hindi ko nasasabihin kung kailan. But nangyari lahat. But during the time of the apostolic era, the time between the ascension of Jesus and the death of John the Beloved, the Holy Spirit gave preachers and teachers miraculous activities. So namatay ito. Pagkatapos ni John the Beloved, yung kanyang Patmos or Revelation experience, wala ng regular na himala. Wala nang nakarecord. So, the purpose, ulitin natin, ay para patunayan na ang ginagawa ng mga taong nangangaral ay gawa ng Diyos. So, tanong ngayon, kung walang himala, can we still be effective as evangelists or as witnesses? Diba? Siguro, tandaan natin, pinag-usapan na natin, ano ba ang mga features ng effective witnesses several weeks ago. Ngayon, pag-usapan natin, gusto ko makita na ngayon, natiyempuhan ko dito sa isang article sa churchleaders.com. Okay, so,
Sabi the biggest miracle, sabi ni Greg Stiers, ang writer sa churchleaders.com, sabi niya, pakibasan niyo nga para pahinga muna ako. Sige, 1, 2, 3. Dali, ulit, hinto. Kailangan unison, okay? May unity, unison. 1, 2, 3, slow down, intindihin natin. 1, 2, 3, go. Okay, 75 ang grade nyo sa sabayang pagbasa. Di ba yan ang ginagawa ng mga teacher? Sabi niya, ang pinakamalaking himala ay kung ang isang tao'y nakarinig at nanampalataya sa mabuting balita at naniniwala siya na ang kanyang pangalan ay nakasulat na sa Lamb's Book of Life. Di ba ito yung ating gustong siguraduhin. Kasi meron pagdating ng final coming ng ating Panginoon, the Book of Life will be opened. So, tanungin mo yung katabi mo, nakasulat na kaya ang pangalan mo doon? Kasi pag hindi nakasulat ang pangalan mo doon, you're still in your sins. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Okay? Kaya may end. Diba? And that's the miracle according to Greg Stiers. Napupunta. Other miracle, maybe, sabi niya, Horus. So, hindi niya sinasabi na wala nang nangyayari na itong himala. Pero ang pinakamalaking himala talaga ay yung kaligtasan ng kaluluwa. Kasi nakakagulat, di ba? Maraming tao yung hindi natin iniisip, kahit sa panahon ng Old New Testament, yung walang pagkakataon na maligtas at ang Panginoon ay siyang naroon sa Lamb's Book of Life. Okay? So, yun yung magandang katotohanan. Okay? Katulad ng ating pag-uusapan na karakter ngayon, si Peter, mamaya explain ko. Talagang kung itingnan natin sa qualification ng isang religious leader at teacher, nung kanilang panahon, Peter is not qualified. Pero tayo, naniniwala pa tayo ngayon, nasa langit na nga siya, at may mga tradisyon ngayon na ating pinaniniwalaan nyo, siya raw ay merong dalang manok, okay? At siya ngayon ang nakalaghawak sa susi ng langit. Kapag ka in-approve niya na makakapasok ka, kakapasok ka. Kaya nga, siguro, mas maganda kung may dala ka ring manok dahil ibig sabihin, magkasama tayo sa sabungan. Okay, so kaya marami nagsisimba sa sabungan. Okay, so, yung bang miracle na yan ay talagang nangyayari. Ang totoo, sabi nga sa, di ba, yung si Jesus Christ, doong narito siya sa lupa, yung 12 at saka yung 72, talagang pinalalabas nila. At ang magandang report na nila, sabi sa Luke 10:17 to 20, tuwan-tuwa yung 72, nagre-report sila. Sabi dito sa Luke chapter 10:17 to 20, kung titingnan natin, tuwang-tuwa sila sa nagagawa nilang himala. Sabi nila, the 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven, but I've given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice the spirits that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. So, anong gusto kong imply dito? Kung natitiyak mo na nakasulat na ang iyong pangalan sa Lamb's Book of Life, hindi mo kailangang naisin yung gift na ikaw ay mabumuhay ng patay, magpagaling ng may sakit. Ang importante, sigurado ka, nakasama ka na sa babalikan ng ating Panginoon, sasama sa kanyang final kingdom.
Amen? So, yun yung kailangan tiyakin natin. So, paanong mangyayari? Kailangan natin ngayon yung ebidensya. Evidence, di ba? Na talagang nasa book of life ka na, yung pangalan mo. So, anong evidence? It is when you are using the time that is God has given you to win souls and make disciples. Maliwanag ba sa atin mga kapatid? Ha? Pag ginagamit mo yung iyong panahon, gaano man kahaba, gaano man kaikli, sa pangangaral ng salita ng Diyos, then that is your evidence or confirmation na talagang nasa Lamb's Book of Life. Kasi yun na ebidensya na binago ka na ng Panginoon. So, ngayong araw, gusto kong makita natin ano ba talaga ang kailangan para tayo ay makapangaral ng maayos. Tama, diba? So, requirements for effective evangelism. There are 3. At kaya natin lahat ito. Okay? Ang una, active compassion. Gumaganda ang mga slides natin, ha? Active compassion. Pangalawa, limitless generosity. At pangatlo, courage to overcome prejudices. Yan ang kailangan natin. May himalaman o wala, makabuhay man tayo ng patay o hindi, itong bagay na ito ay kaya nating ma-receive from the Holy Spirit. Amen? Ano ba yung active compassion? Sabi natin, active compassion is feeling, more than feeling sorry for the unfavorable condition of someone. Ito'y higit sa yung expression mo na naaawa ka sa iyong kapatid dahil ganun ang kanyang kalagayan. Active. Ibig sabihin, meron kang gagawin dahil naaawa ka. Meron kang habag na habag ka sa kanya. Sometimes it involves, gawa ka ng, provide ka ng kailangan niya. Kung siya ay may sakit, pwede mong dalhin sa doktor, tulungan makapagpa-doktor. Or kung minsan siya naguguluhan, kailangan, kung naawa ka sa kanya, tulungan mo siyang mag-isip. Hindi ko sinabi i-counsel, mag-isip, tulungan mong mag-isip. Kasi kung minsan yun nga, hindi mo naiintindihan, pagka tayo nag-attempt to counsel, ang nangyayari ay tayo ay nata-church kung minsan ng unsolicited advice. Yan yung kung minsan taman-tama ang damdamin mo at kung ikaw ay naroroon, yun ang gagawin mo, pero kung minsan sa halip na matuwa sa'yo, nagagalit pa. So, kailangan ipadama natin, tulungan lang nating mag-isip. Kung sumapit, sabi niya, gusto kong payuhan mo ko, then that's your authority. Meron ka nang pwedeng gawin. Then, pangalawa, limitless generosity. Ano ibig? Walang katapusang pagtulong sa kanya. Generosity. Kung may kailangan siya, ibibigay niya yung higit sa kailangan niya. Okay, yung sapat sa kailangan niya. Marami pa ibang forms, di ba? Kung walang damit, bigyan mo ng damit. Kung walang bahay, patirahin mo muna sa bahay mo. Di ba? Tama? Kung nangungutang, pahiramin mo. Kung hindi magbayad, patawarin mo. Di ba? Limitless generosity. Okay? Pagka hindi ginagawa yung dapat mong inaasahan mo, hindi grateful, gawin mo pa rin ang tama. Kasi sabi sa hindi ko matandaan kung Proverbs or Psalms, minsan mag-fail na talaga. Sabi niya, he who lends to the poor lends to the Lord. Saan ba Pastor Arnold John? Di ba? Natatandaan ko, di ba? He who helps the poor lends to the Lord. Kaya ang Diyos ang magbabayad. Okay? So, ito yung pangatlo, yun nga, kumisan, kailangan you have to go against the flow. Bakit? Lalo na sa ating bansa, napakarami ditong pamahiin. Di ba? Katulad sa galing kami sa Pangasinan na hindi ko alam na talagang ganun pa rin ang pamahiin nila kahit sa namamatayan, di ba? Sa napakaraming pamahiin dyan, hindi pwedeng maglinis ng bahay, hindi pwedeng maligo, hindi yan. Lahat sa amin meron, di ba? Pagkatapos magpapagpag ka pa, pag galing ka sa patay, di ba? Magastos talagang dumalaw sa patay dahil magbibigay ka ng abuloy, kakain ka pa ngayon sa Jollibee bago umuwi dahil susundan ka. Okay? Ng espiritu noong patay. At saka pagka ililibing na, hindi ka pwedeng dumaan doon sa
pinanggalingan mo na. Kasi makakabalik, hindi nag-iisip din di ba? Nakatira yun dati dun Kahit paikot-ikot mo yan, para yung ngayong aso, kahit paikot-ikot mo, makakauwi sa bahay Di lalo na yung tao. Di ba? But those are the things na kailangang patunayan mo na hindi naman totoo. Naalala ko sa dating kapatid sa Bacoor, yun nga, sabi niya, nagalit sa akin yung mga kapatid ko dahil hindi ako naniniwala doon. Siya medyo nakakatanda, hindi ko pumayag na magpapaikot-ikot pa kasi maiiwanan ako ng biyahe pabalik Maynila. So, pag-alis sa bahay, kahit na umikot, bumalik sa dahil nagpunta sa simbahan, bumalik, siya nasunod. So, marami nagalit sa akin. So, the courage to go against the flow, like in this kind of traditions. Kuminsan ito yung importante. Okay, so, tingnan natin, paano ba nangyari ito? Bago tayo mapahaba ng tuluyan. Di ba? So, si Peter, katulad din ni Philip, kasi itong ating verse, chapter 9, verse 32, continuation nung chapter 8, kung mawalikan natin. Chapter 8, di ba, pumunta doon, siya, dahil nagkaroon ng trabaho, ng mission sa Samaria, kung babalikan natin, so, sa 8:25, doon ang huling mention tungkol kay Peter bago lumipat ang ating camera, kasi para kung movie, kadina ay pinag-uusapan si Peter, mamaya sa chapter 9, si Saul. Okay? Yung pinag-usapan natin the past weeks. Tapos sabi dito sa 8:25, sabi niya, when they had testified and proclaimed the word of the Lord, Peter and John returned to Jerusalem, preaching the gospel in many Samaritan villages. So ito yung continuation. Yung camera ngayon, nakabalik na uli kay Peter. And up to chapter 12, it's about Peter. Sabi nga, pwede nating hatiin yung the book of Acts, chapters 1 to 12, is about Peter, and the rest of the chapters, 13 to 28, is about Paul. Ganun ang pagkasulat ni Luke. So ngayon, sabi niya, dito sa ating unang verse, sa ibang translation, sa New King James Version, sabi niya, meanwhile, Peter, sabi niya, samantalang nangyayari, yun nangyayari kay Saul, alam natin, tinawag siya ng Diyos, pinuntahan ni Ananias, pagkatapos siya ay nakakita, siya ay nagsimula ng magturo, di ba, noong Sunday pinag-usapan, tapos siya ay inusig ng mga tao, tumakas siya sa Arabia, bumalik sa Damascus, papatayin na naman siya hanggang makarating sa Jerusalem. But he was not a happy man. Pagdating sa Jerusalem, wala naman tumatanggap sa kanya. So, yun ang sitwasyon ni Paul. So, pinag-usapan natin yan 2 weeks, na 3 linggo. So, ngayon, pag-usapan natin, sabi niya, Peter's ministry. So, meron ako, pinrepare na map dyan. Actually, yan ang completion. Pagkatapos ng mga pangyayaring yan, wala na ulit tayo narinig kay Peter. At ang ating alam kay Peter ay tungkol na lang sa tradisyon. Sabi, eventually, nakarating siya sa Roma, pero yun ay tradisyon. So, makita natin, kung titingnan natin yung ating mapa, halimbawa, ang mas maliwanag, yung kaliwa, ba? So, siya galing sa Jerusalem, at totoo, nagpumunta muna siya sa Samaria, yung going up there, Samaria, bumalik ula sa Jerusalem. Tapos, nagpunta siya sa Lida. Ang Lida ngayon ay yung site ng Tel Aviv International Airport. Noong Old Testament times, ang tawag dito ay Lod. Okay? So, naririto pa rin yung ebidensya. Yung Joppa ay naroon sa seashore ng Mediterranean. That's very prominent even now. Yung last site na pinuntahan namin, nagpunta kami sa Israel, is Joppa. Anong tatandaan nyo sa Joppa? Sinong popular na nagpunta sa Joppa? Si Jonah. Diba? So makikita natin historical, diba? Yung Old Testament at saka New Testament, they are connected. So sa Joppa, sumakay si Jonah papunta sa Spain, sa Tarshish. So sa Joppa, seashore, ang ganda niyang lugar na yan. Yung mga pictures ako, hanggang ngayon naririyan yan, maraming magagandang beaches. Then gumawa, noong panahon ni Herod the Great, gumawa siya ng bagong, kasi ayaw na sa Joppa, galit siya sa mga tao doon. So gumawa siya ng bagong isang port, yun yung Caesarea
Maritima. Pag inyong tiningnan yung ating Google Maps, makikita ninyo yung Caesarea ay buhay pa hanggang ngayon. Yung pinagawa ni ni Herod na mga hippodrome na katulad ng sa Greece ay naroon pa at na-recover nila. Buo pa hanggang ngayon. So yan yung biyahe ni Peter na na-record sa Bible. But in all these places, sabi niya, when he returned, sabi niya, he brought the news that the Holy Spirit had fallen upon the Gentiles. Yun ang topic sa Sunday. Doon sa Caesarea, doon nakatira si Cornelius. At no sa Sunday, pag-uusapan natin, doon nakumbinsi si Peter that gospel is not only for the Jews. Okay? Siya mismo, God has to work on him. Kasi siya nga isang Hudyo. Si Paul ay medyo madaling tanggapin kasi siya ay Hellenistic Jews o Greek and Jew. Yung naniniwalaan niya. But Peter is a what you call Orthodox Jew. Okay? Ano ibig sabihin ng Orthodox? Righteous Jew. So, pinapaniwalaan niya lahat ng sinasabi, although he was not qualified to be one of the missionaries according to the standards ng mga Hudyo. Are you following? O hindi ba interesting itong ating pinag-uusapan? Okay, kasi kung na ito, lecture na tungkol sa history. Yung mga matatanda talaga, yan ang paborito nila eh. Ako nga, nanonood lagi ako ng yung mga exploits ng Israel Defense Forces. Okay? Pagka ako'y walang magawa, ay nanonood ako ng nangyayari sa Entebbe, ng mga kanilang mga atake na hindi sila madaig hanggang ngayon. Okay, so, ano ngayon ang matututunan natin dito? Kahit sino, merong kailangang i-convince ng Holy Spirit para gawin ang dapat niyang gawin. So tayo ngayon, kung tayo alinlangan, na tayo ay magsishare sa iba, huwag kang malungkot. Ha? Kung malungkot, kasi kumisya tatakot tayo. Paano kung tanongin ako nang hindi ko naintindihan? Be honest, hindi ko naintindihan. So, paano kung sabihin niya, sige, tatanong ko muna kay pastor. Okay? Okay lang din yon. Di ba? Tapos balikan mo. At kapag yung tanong ay wala namang kinalaman sa kaligtasan, katulad nung may tuhod ba ang Diyos, huwag mo nang patulan. Okay? Sayang yung oras. Okay? Kasi wala sa Bible yon. Of course, you can explain, siya espiritu, hindi katulad natin. Basta sabihin naman sa'yo ng pilosopo, sabi niya, we are created in His image. Kaya tayo may tuhod, kaya dapat may tuhod din ang Diyos. Di ba? Yan mga, hindi mo naintindihan. So, baga mabahapa na naman. Okay, so, ang ministeryo, hindi, ito gusto ko matandaan natin, initially, the apostles stayed in Jerusalem. Di ba? Tandaan natin yon. Si Philip, na hindi naman apostol, siya ang nagunang evangelists. Pero nung makita niya na kahit saan ay gumagawa ang Diyos ng paraan para maligtas ang sino mang tao, kahit mga Samaritans at mga Gentiles, lumakad na rin si Peter. So, ang totoo, Peter learned from Philip. So, huwag kayong magmayabang kung minsan na, sabi niya, kailangan susundin ko itong tao lang na ito. We can learn even to the smallest member, from the smallest member of our congregation. Tandaan natin yon, di ba? Kahit bata kung minsan, mapapahiya tayo. Okay? Ako, napapahiya ko minsan sa anak kong lalaki, lalo nung maliit pa. Pag nagdadrive ako sa traffic, siya talaga yung third Holy Spirit ko. Yung pangalawa, yung misis ko. Pero yung anak kong lalaki, nilelecturean ako paminsan-minsan. At hindi ko makalimutan, muntik na kami na-aksidente sa expressway, yung aking anak na babae, sabi niya, salamat Lord, tindinig mo ang panalangin ko si Christine, kasi muntik na kami masabitan sa expressway. So, we can learn from all of them. So, Peter learned from Philip that he must not stay. So, yan ang ginawa niya. So, pagpatuloy na. Ano ngayon, ang nangyari, noong si Peter ay lumabas na sa Jerusalem. So, sabi dito sa New King James Version, meanwhile, Peter traveled from place to place and he came down to visit the believers in the town of Lydda. So, makikita natin dito, ang unang purpose
ni Peter ay puntahan yung mga nanduna, ibig sabihin may nauna sa kanya. Amen? Di ba? Because sabi niya, he came down to visit the believers in the town of Lydda. So makita natin, si Peter ay hindi na kasing agresibo noong dati. Dati si Peter, basta may pangyayari, may comment, may solusyon. Pero bakit bigla siyang nabaligtad? Nakungopya na lang siya. Kung may believers in the town of Lydda, ibig sabihin may nauna sa kanya. Amen? Malaki natin. But kahit ganun siya, he received the grace from God. Makikita natin yan. Alam natin, he was a fisherman, di ba? From a middle-class family. But he gave up his fishing business when he met Jesus. But he was like the Sea of Galilee. Sea of Galilee kasi ay bigla na lang nagbabago, tempestuous, di ba? Unpredictable, init-init ngayon, bigla uulan, biglang magkakaroon ng storm, lalo na sa gabi. At ganun din si Peter, unpredictable, bigla na lang siya magsasalita. Kaya tulad ng reading natin ngayon kaninang umaga, Luke chapter 23 ba? Di ba? 22, di ba? Sabi niya, Lord, kahit anong mangyari, kasama mo ako, ipagtatanggol kita. Sabi ni Lord sa kanya. Oh, mamayang gabi nga, bago tumilaw ang manok, didenied mo ako 3 times, di ba? Well, yun nga nangyari. Di ba? But Peter was like that. Impulsive. Di ba? Bigla na lang merong sasabihin, kahit doon sa temptation, doon sa Mount of Transfiguration, dahil sa kanya spiritual mountaintop experience, sabi niya kay Jesus, huwag tayo umalis dito. Gagawa ako ng templo. Isa kay Moses, isa kay Elijah, isa sa'yo. Dito na lang tayo. Diba? So, lagi siyang merong ino-offer. But, dito ko napansin, bakit bigla siyang nagbago? Kung walang nauna, hindi siya susunod. Ako, naniniwala ako, parehas din tayo. Hindi naman ako automatic noong nasa opisina. Meron nga mas bolder guys sa akin. Kaya kami nakapagsimula ng small groups not because of me. Meron ako isang supervisor, ang pangalan niya Benji Diyos, kilala niyo siguro siya, Jesus Reign Ministries, Jesus Reigns Ministries, siya nagsimula talaga. Napagamit lang yung aming bahay. So huwag kang malungkot kung hindi ka sigurado, hindi ka nakapagsimula agad. Okay? I want to encourage you. Kasi kuminsan talagang kailangan mo ng guidance, hindi lamang ng Holy Spirit, kundi guidance din ng mga katulad mong tao. And I was surprised that Peter was like that. Okay? Nauna siya. But when he starts, ang isang bagay na lagi nating mapapansin sa kanya, kahit yung first miracle, anong first miracle ng New Testament Church? Okay? 3,000. No, the lame man, di ba? Sa temple, sa Solomon's portico, di ba? Sabi ni Peter at John, kahit barya, wala ako, pero sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at lumakad ka. Si Peter pa rin yun. So kahit na anong kanyang temperament, ano man ang kanya, meron siyang willingness. At higit sa lahat, yung pinakamalaking record ng kanyang, sabi natin, hindi naman siya ang nagpapatay actually. Natatandaan niyo si Ananias at si Sapphira. Tanungin mo sa katabi mo, kilala mo ba yun? Pinsan mo yun. Ha? Nangupit. Di ba? Napag-usapan natin. Nang kausapin ni Peter, namatay. So, Peter was used. Kahit na anong mangyari. Anak, magandang gala dito, Peter was, sabi nating atubili, but when he healed Aeneas, because he had compassion on them, in him. Hindi natin alam kung si Aeneas ay believer or not. It's not important. But for 8 years, he was paralyzed, di ba? Bedridden and paralyzed for 8 years. Patulad din dito ng tinulungan ni Jesus na bulag. Sabi niya, nakakakita na ako pero malabo, di ba? Yung nilagyan nila ng putik sa mata, yung dinuraan yata niya yun.
So, dinuroan pa uli niya ng isa. Di ba? Kadiri ko minsan talagang gumawa ng miracle. Di ba? Diba, yung aking apo, kayang-kayang gumawa ng miracle. Pagka nagagalit yun, nananaginip na isang gabi, kamakalwa ng gabi, ganun pa rin ang ginagawa para may kaaway siya. Sabi niya, Alright. Naantok na kasi kaya, mahaba-haba pa to. Okay. So, miracles. So, makita natin, ang unang ingredient is not the miracle itself, but Peter had compassion for Aeneas. So simple, di ba? So hindi man tayo makagawa ng himala if we have active compassion. We can still share the gospel. The result, yung verse 35, the whole population of Lydda and Sharon saw Aeneas walking around and they turned to the Lord. So, anong ibig kong sabihin? When people see that lives are transformed because they surrendered to the Lord and they are part of this church, we can invite other people to come in a relationship with Him. Diba? Maliwanag ba mga kapatid, diba? Hindi man tayo makagawa ng himala kapag nalaman nila na ang mga Kristiyano na nasa Christ Church in Makati ay matulungin sa mga nangangailangan, people will come and eventually they will surrender to the Lord. Amen? So, kayo ba ay matulungin? Okay, di ba? Pag Sunday, tutulungan tayo sa isa't isa, lagi tayong maraming pagkain. Kasi masasayang, tinutulungan natin ang isa't isa para kumain, di ba? Ganun ba? So, maliwanag po mga kapatid, di ba? Compassion. Pangalawa, na kailangan, katulad ng ating pinag-usapan, is yung limitless generosity. Makikita naman natin dito, ang example natin is no longer an apostle, but just a believer in Lydda. Ang pangalan niya, Tabitha. Or Dorcas sa Greek, di ba? Dito, she was always doing kind things for others and helping the poor. Kaya lang, yun nga, kahit siya ganon, he was a good woman, helpful, generous. Sabi sa verse 37, she became ill and died. Ang kakaiba dito, sa halip na ilibing si Dorcas, her body was washed for burial and laid in upstairs room. Anong ibig sabihin nito? Sa halip na siya ilibing, ang mga Hudyo, pag namatay ka ngayon alas 3, bago mag-alas 6, nakalibing ka na, wala nang lamay-lamay. Ang bilis nilang, kasi meron na silang prepared na mga libingan, di ba? Ang libingan nila ay, sabi ay, hinukay sa side of the mountain at merong kahit na ilang mga 6 o higit pang katawan ay pwedeng ipasok doon. Lalo na yung mga mayayaman. Pero pag namatay, libing agad. Parang Muslim, di ba? Same day. Pero ang nakakapagtaka, dahil sa ginawa ni Dorcas o ni Tabitha dito sa mga nagdadalamhati dahil nawala siya, sa halip na dalhin sa libingan, ay inaayos, nilinis ang katawan at dinala sa upstairs room. Ano ba yung upstairs room o upper room? Ito yung lugar na kung saan yung mga guest ay ine-entertain. Di ba? Ito yung sa ating panahon na ito ay yung salas. Tama ba? Yung kung saan yung mga guest ay ine-entertain mo. Katakataka, di ba? Bakit ganon? Bakit iba ang ginawa nila? I believe, kasi naniniwala sila, alam nila si Peter ay somewhere near, talagang plano nila na lapitan si Peter. Baka sakaling may magagawa pa siya. So that is active compassion. Dahil sila tinulungan, itong mga tao na nakinabang sa kanyang tulong, they were willing to, ang tawag natin ay yung paying it forward. Narinig nyo na siguro yan, di ba? Merong movie na pay it forward. Dahil ginaranasan nila yung kabutihan ni
Dorcas or Tabitha, umaasa sila that they can do something through Peter para ma-restore siya sa buhay. So, active compassion that started with generosity. Okay, kasi sabi sa verse 38, believers had heard that Peter was nearby at Lydda, so they sent 2 men to beg him, please come as soon as possible. So ito yung nagagawa kapag tayo may ginagawa. Katulad noong, hindi ko maalaman ko sino yung nag-devotion this week, di ba? Yung shrewd manager, di ba? Yung sabi ay, tatanggalin na sa kanyang trabaho, pero naalaala niya, may mga taong may mga utang dito sa kanyang amo. Ang ginawa niya, diniscountan niya. Anong purpose niya? Pag ginawa ko sila ng mabuti, pagka ako'y nawala ng trabaho, tinanggal ako ng aking amo sa trabaho, baka sakaling tulungan niya ako. So, sometimes it drives generosity, but it should not be the limitation for doing generosity. Kasi kung ikaw ay naghihintay ng kapalit sa mabuting ginawa mo, that's no longer generosity, that's investment. Okay, so we do not encourage investment in the church. When we give what rightfully belongs to the Lord, but because we believe that there is something needed by the church, we give more than what belongs to the Lord. Amen? Ginagawa niyo ba yon? So kahit bigyan tayo ng Diyos ng hindi, o bumalik, dahil ito yung tama, at higit sa lahat, we identify with the mission of the Lord, we will give. Maliwanag po ba? Hindi ako nangangako na dahil nagbigay ka, meron kang pang birthday. Baka wala rin. Depende sa panahon. So, just a second. So, led to those who she had helped to seek Peter. That is active compassion. So, patuloy natin. So, first, Acts 9:39-41, Peter's active compassion made him believe that he can revive Dorcas. Tandaan natin, di ba? Hindi pa naman naranasan ni Peter na bumuhay ng patay. Pero sa nakita niya doon sa mga tao na inilagay pa sa dambana, sa upstairs room, si Dorcas, nanalangin siya. Maybe I believe na nakita rin ito. Nung si Aeneas ay pinagaling, naniniwala ito'y para dahil sa ginawa ni Jesus, na yung natatandaan niyo ba sa Mark, di ba? Merong 4 na magkakaibigan na inulog sa bubong. Yung isang pilay at pinagaling siya ni Jesus. So nakita niya kay Jesus. Sa pangalawa, makikita natin dito, merong isang babaeng ang anak ay ililibing na. Nakasalubong nila. Binuhay ni Jesus. Kaya dito, at higit sa lahat, yung anak ni Jairus, pati nga salita na ginamit niya dito, ay katulad ng ginamit ni Jesus noong buhayin ng anak ni Jairus. Yun ba Jairus, synagogue leader. So sabi sa verse 40, sabi niya, he knelt and prayed, turning to the body, he said, get up, Tabitha. Talita, kumi. Sa Aramaic. Naraalala niya, sabi ni Jesus doon sa babaeng, sa bata, di ba? Talita, kumi. Young lady, arise. So makita natin, yung pattern ay parehas. So he gave his hand, and he held her up. Then he called the widows and all the believers, presented her to be alive. So makita natin, dahil meron nagawang himala na nampalataya, kaya lang wag na nating isipin na pag hindi tayo nakagawa ng himala, may wala ng mananampalataya. Pangatlo at panghuli, Peter started to erase prejudices by living in Simon the tanner's house. Ito'y preparasyon para doon sa mangyayari sa chapter 10. Bakit ito ay isang example na pwede nating sundin? Kasi tayo nga ay affected ng maraming traditions. Sa mga Hudyo, ang tradisyon nila, yung tanner is isang trabaho na hindi kosher. Ano ba yung kosher? Acceptable according to their traditions. Kasi ang tanner, yung gumagawa ng katad o leather, saan galing ang leather? Patay na hayop. Kaya itong si Simon, actually, pag inisip nating mabuti, na siya'y hindi pwedeng pumunta sa synagogue,
Hindi siya pwedeng pumunta sa templo dahil araw-araw wala siyang ginagawa kundi humawak ng patay. Yan ang kanyang... At nakakapagtaka kung sino yung hindi pwedeng magsimba o pumunta sa sinagog, doon pa pinatira si Simon Pedro. Di ba? So makita natin merong piniprepare si Lord para kay Peter. Na yung mga tradisyon na hindi naman, sabihin natin, hindi niya binabaliwala ng ating Panginoon, ay merong bagong anggulo. Na hindi na tayo controlled ng mga tradisyon. So bakit dito sa verse 43, stayed a long time in Joppa, living with Simon, a tanner of hides. So ito yung pangatlo. So mga yan, mga kapatid, anong gusto kong iwanan sa atin ngayong umaga? In conclusion, our lack of ability to work miracles is not a hindrance to fulfilling our duty of preaching the good news to everyone. Acts of compassion, limitless generosity, and willingness to share to anyone, regardless of race, creed, or social status, are more powerful tools than signs and wonders. Okay? Amen? Yung ating ginagawa, kahit hindi himala, kapag ito'y nakakaapekto sa buhay nila, yung ating halimbawa tungkol sa katapatan natin sa mga principles na ating pinaninindigan, principles of mercy, justice, and righteousness, makakapagdala yun para makakilala ang tao sa Panginoon. So isipin natin ngayon sa ating pagtatapos, sino ang taong naalala mo nang malaman mo ang kwento tungkol kay Eneas at Tabitha? Okay. Meron bang mga tao na nakaranas ng kabutihan ng Diyos dahil nakilala mo, nahawakan mo, natulungan mo? Okay? Magandang simula. Kasi dahil nga tayo pinagdidiyan na natin lagi relational. Diba? What's relational? It's not just give and take. Sometimes it requires to give and give and give and give. Amen? Until eventually, sabi nga, yung pusong bato ay naging laman. Kasi sabi sa Ezekiel, diba? Hindi ko sigurado kung Ezekiel or Jeremiah, and I will give them, Ezekiel nga pala, 26, sabi niya, and I will give them a new heart. Sino magbibigay ng bagong puso? Hindi tayo, ang ating Panginoon. But as we work with them, as we relate with them, yung pusong bato ay nagiging pusong laman. Amen? So yun ang importante. So ngayon, kung nakilala na ba ng taong ito si Jesus bilang Lord at Savior, kung hindi pa, bakit kaya? Baka kailangang dagdagan mo pa ang panahon na kasama niya. Baka kailangang ipaliwanag mo pa ng maraming beses ang katotohanan. Baka kailangang dalhin mo siya sa mga gawain ng Panginoon. Baka kailangang sunduin mo siya every Sunday. Baka kailangang ang birthday niya alalahanin mo lagi. Ano pa? Ano pa naaalala niyo, di ba? Bakit kaya? Kung nakilala na niya, ano ang naging bahagi mo para mangyari yun? Di ba? Ano ang dapat mo pang gawin? So today, ang hamon sa atin, huwag nating hintayin, makagawa tayo ng himala. The biggest miracle, sabi ni Greg Stier, is to be certain that your name is in the book of life. Tayo po, tayong lahat. Mga kapatid, katulad ng mga tanong ngayong umaga, huwag tayong mapagod sana. Sino man yung Eneas, lumpo, matigas ang paa, matigas ang ulo, ayaw lumapit sa Panginoon, naniniwala ako, if we continue to do something good for them,
the Holy Spirit will not stop. Tulad ni Tabitha, maring naniniwala tayo, patay na, walang pag-asa ang taong ito. Huwag nating ilagay sa kahon ng ating Panginoon. Nothing is impossible with Him. Continue to pray. Continue to do good to this person. Kahit na, sabi natin, parang walang mangyayari. Ako naniniwala na mayroong itinakda ang Diyos patungo sa pagkahiwalay o punta ka sa hell. Sabi sa 2 Peter 3:9, sabi niya, ang Diyos ay hindi nagmamadali, ang ating Panginoon nagmamadali na bumalik dahil ang number one na nais niya, lahat ay magsisi at makakilala sa Panginoon. So let's not be tired. Sabi sa Galatians 6:10, let us not be tired in well-doing, because in due time we will reap a harvest if we do not quit. Let's pray. Panginoon, sa umagang ito, muli alam namin na kami naririto dahil lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao, anumang lahi, anumang uri, anumang pananiwalaan, anumang kalagayan sa buhay, ay nangangailangan sa inyo. And Lord, salamat sa opportunity na kami nakakilala na sa inyo. At dahil doon, alam namin ang aming pangalan ay naroroon na sa aklat ng buhay. At kapag binuksan yon, Panginoon, na nais namin at amin ding tinitingnan ay yung gantimpala na ibigay mo sa amin. Kisa araw na ito, muli kami humihingi ng tawad kung paminsan-minsan ay we fail sa mga divine appointments na nakikita naming binibigay mo sa amin. Na pagkatapos kuminsan ng naengkwentro namin sa aming kapwa, kami nahihiya sa aming sarili dahil hindi namin nagawa yung nararapat. Na kung may pangangailangan na kaya naming ibigay, kuminsan nanghihinayang kami. Na kung kailangan ng payo at humihingi sa amin, kami nananahimik lang at kung minsan, nagagamit pa namin ito para masira ang kanilang pagkatao. Hindi namin mapigilan ang aming dila kung minsan dahil doon kinakalat namin kung ano yung pinahayag sa amin. Lord, patawarin niyo po kami. Kung kayo naging matyaga kay Pedro, isang lalaking talagang wala sanang pag-asa kung nanatiling siya ang nabubuhay sa kanya. Subalit salamat, Panginoon, hinupo mo siya at nabago siya to the point na nagiging alunlangan siya, Panginoon. Katulad din namin, alinlangan ko minsan. Lord, palakasin niyo po kami. Aking dinadalangin ang lahat ng iyong mga anak, hindi lamang naririto, kundi yung naaring nasa sa aming online service, Panginoon. Gamitin mo sila sa mga bagay na kaya nila. Helping others, being generous, and higit sa lahat, handang manindigan sa katotohanan. That right is right and wrong is wrong, but we can teach others with compassion, with generosity and mercy, without judging them. Lord, salamat po, naniniwala kami ng aming dalangan na inyong diringgin at gagamitin mo ang bawat isa. Naway ang kapayapaan ang gagaling sa iyo at yung confidence, hindi sa aming sarili, kundi sa iyo, Panginoon. Huwag mo pong ipagkait sa amin. Huwag mo po kaming lagpasan, Panginoon. The gospel is for all nations. And all nations begin with our family. And our family can grow and mature to bless other families. Salamat po sa inyong kapurihan, ang kapangyarihan at ngayon at pagpakailanman. Sa pangalan ni Jesus po ang aming dalangin, lahat ay magsabi ng Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Yan, thank you po. Thank you, Pastor. So, yan. Kita-kita ulit tayo. Nasa harapan ako. So, yun. What's up sa inyong lahat? Hello, madlang people. Mabuhay.
So, yun, we would like to acknowledge if ever yung mga first-timer. Meron ba tayong first-timer dyan? Newcomers, second-timer, and comers. Pero since wala, we would like to acknowledge, we welcome you, yung mga matagal na umattend dito. And thank you for worshiping with us for today. Yan. And we would like we would like to see you sa susunod na Sunday pa ulit. So next, we would like to mga birthday celebrants to greet our September's birthday celebrants. Unang-una si brother Rom John Besana. Yan, brother, happy birthday po sa inyo lahat. Kanya po 'yon. Belated. Sa susunod naman si Mary Jean, si MJ Ansero, si Ansero po. Yan. Tayo po tayo. Yun, happy birthday sa iyo. Happy birthday. Next is si Tita Mayet. Tita Mayet. Mayet, happy birthday po. Nasa pinakalikod po siya. Mama Tela. Yan. Yan. Happy birthday sa iyo, Mama Tela. Mamaya Si Tita Leia. Tita Leia, happy birthday sa iyo. Kung nanonood ka man. Happy birthday po. And si Kuya Enar. Kuya Enar. Wala daw siya next week. Tataguan daw tayo. So next is our life class. Sino po? Si Ate LV. Ate LV. Yan, happy birthday po. Marami pa. Noel. Happy birthday sa inyong lahat. Yan. So next is our life class. Yan. So, ano ba yung life class? Okay? Life class is not just a class, but it is also a life-transforming class or event wherein we will know the basic foundations on how to live a worthy and full of life with Christ. So, ang topic natin is discover the secret that will transform your life. So, kung gusto nyong malaman yung secret na yon, umattend po tayo para dito sa week 6 life class natin. So, next is Youth Goals Graduation Event. So, dito sa event na to is i-celebrate natin together yung mga graduate, nag-moving up, yon, whether it's primary, secondary, tertiary, college, and masters. Okay? So, ang date nun is last week ng September. Right? Okay. So, yon, save the date. Yung mga graduate dyan na ayaw magsabi. So, next is our morning devotion. So, every day at around 6 a.m. umaga ay nagkakaroon tayo ng morning devotion through our CCM group, FB group. So, ang FB group natin doon is Christ Church. So, pwede po kayo sumali doon. If ever hindi pa kayo nakakasali, para ma-notify kayo na may bagong morning devotion. Siyempre, hindi lang yung aabangan nyo doon yung magsasalita. Ang inaabangan talaga doon yung salita ng Panginoon. Okay? So, whether sino yan, ang mahalaga ay mapakinggan natin at may bago tayong matutunan at mai-apply sa buhay natin sa morning daily devotion. So, if ever na hindi nyo naabutan, ina-upload siya sa ating website. So, mamaya tatalakayin natin yung website na yan. So, yun. Ngayon na pala yung mamaya na yun. So, yung website natin is Christ Church. Sa pag inano nyo sa Google, christchurchinmakati.org. So, pag clinic nyo yun, and
pag gamit nyo yung computer, nasa taas na rin yung mga choices. Nandun yung about the Christ Church, yung resources. Pag pinindot nyo yung resources na yon, may kita nyo yung mga daily devotion, Bible reading, weekly. So, pag ginamit nyo naman yung cellphone, pag sinearch nyo through cellphone sa Google, sa upper left, may 3 bar doon. And pag clinic nyo, nandun rin ulit yung mga topics or mga gusto nyong malaman. I-click nyo lang po yun. Whether yung pangalan or yung plus sign. Pag clinic nyo yung plus sign, meron pa siyang sub-part na pwede natin makita doon. So, pag clinic natin yon, yung sa resources, Bible reading, makikita natin yon yung mga tips sa Bible reading. Ba? So, when we start Bible reading, ay wala siyang perfect timing kung kailan. It's always right now. And hindi na pwedeng wait lang. Ano pa ako ulit? No? So, may tips din doon kung how you will read the Bible and how you kung paano natin to gagawin. So, next is life group. So, we would like to na i-connect kayo sa life group na meron tayo dito sa simbahan na to is tuwing Thursday, 7:30 p.m. Ano ba meron doon? Okay? Kung hindi nyo tinatanong, ako nasasagot. So, sa life group na yon is a perfect place na lugar, syempre, perfect place, kung paano natin e-express o isi-stress out about yung issues natin in life. And nandun din, pag sumali kayo, may mga may life leader tayo doon wherein tutulungan tayo to solve or gagabayan niya tayo para dito sa ating mga stresses in life and to know more about the biblical foundations. So, next would be small groups. So, mas maganda talaga mag-connect tayo sa small groups because God doesn't want us to deal with our life alone. So, He designed this small community of believers like us to help one another about our life. So, sa small group na to is marami kang makukuha. Maraming dahilan kung bakit ka kailangan mo sumali or maging connected, 'di ba? Ay una, may relationship na mangyayari with one another. And syempre, lahat tayo may pinagdadaanan, pwede natin express din sa small group. Kasi wala namang exempted sa atin na sa mga trials na 'yon, kaya mas marami. And also, sa small groups na to, it is more than the church. Diba? Outside ng church, ay pwede natin gawin itong mga small groups na to kasi it helps us to answer our questions in life, magkaroon ng clarifications, and yung mga thoughts about sa mga Bible. Next would be is ministries. So, pag may mga talents kayo, mga secret talents na hindi nyo alam na meron pala kayong ganito, we would like you to join our ministry. First is dance ministry. So, paano kayo makakasali dito? Pwede nyong lapitan si Dana na nasa loob sa Sunday school na gusto nyo sumayaw at ipakita nyo. Okay? Hindi lang sa CR lang kayo sumasayaw. O kaya sa bahay, mga K-pop. Yan. So, pakita natin yung mga hidden talents natin at ilabas natin ang kulit natin through sa dance. So, next is media team.
So sa media team is Sir Alec. Yon, si Sir Alec po yung payat doon, na healthy na, na pwede po kayo lumapit doon about sa media team. Sa under media team is yung sa FB, mga FB Live and everything. So, kung may mga hidden talents din kayo sa mga media, lapitan nyo lang po si Sir Alec. Next is technical. Technical is, kaya diba? Sila Ate Chesa. Yan, nasa likod. Mga technicals, pwede kayo lumapit doon. Kung may mga lighting operators, sound engineers, and everything, baka may tinatago din kayo, pwede nyo silang kontakin, lapitan para doon. Next is our worship team. Worship team is, sino ba to? Kayo pa rin? Yan, si Kuya Aga. So, pag may mga talents talaga kayo na hindi lang sa, kundi kayo pasok sa dancing, pwede naman sa singing tsaka sa tugtugin. Diba? Mga jamming. Okay? Pwede nyo ilabas yan. Hindi lang yung yung mga gitara. Hindi lang sa panliligaw yan. Gamitin din natin sa sa pag-worship. Kasi lumalabas lang yung talent natin sa pagigitara pag minililigawan tayo eh. So, pwede natin gamitin to sa talent na yon. So, lapitan nyo lang si Kuya Aga. Next is kids. So, sa Sunday school, si Principal Bing, nasa loob. Pwede nyo pong lapitan yan. Hindi po siya nakakatakot na lapitan. Yung mga anak-anakan nyo, pwede nyo pong, or need ng teachers, yan, pwede nyo po siyang lapitan. Next is ushering. Circuit. Yan, si Circuit sa ushering para sa mga nagsaserve, di ba? And sa mga nag-greet. Pwede, yan, si Circuit na puti, na naka-green na face mask, na nakasalamin. Tayo po, Circuit. Yan. Next is, syempre, we would like you to join our network also. Kasi kailangan din natin tong network na to kasi we have different networks, whether it's men's, women's, youth, and young couples. So, dito sa networks na to is marami tayong makukuha o marami tayong makukuhang insights or mga tulong na pwede natin gamitin sa pang-araw-araw natin. Whether it's peer support or life balance and well-being ng isa. So, sa men's naman, si Master Ping tsaka si Kuya Mike. Si Master Ping po, yun po sa tabi ng camera po, yung nagkamot po. Tsaka si Kuya Mike Bitug. Yan, nasa likod po, naka-blue. So, next is sa women's. Pwede nyo pong kontakin si Sister Joanne po. Yun po, asawa ni Kuya Mike. Yan, nandun po sa third row. Tsaka si Sister Debbie. Yan po, nakangiti po siya. Medyo shy lang po sila, pero mabait naman po sila. Hindi sila nangangagat. Sa young couple naman, si Kuya Aga tsaka si Ate Chesa. Yan, mga young couples dyan. And sa youth goals, si Kuya Mike Murillo. Tayo po. Yan. Si Kuya Mike. So, and lastly, ongoing pa rin ang worship fund natin. So, yung may mga alkansya. At meron pa ba tayong libreng alkansya dyan? Meron pa. So, yung mga wala pa, pwede po kayo kumuha and every piso counts. So, whether any amount yan, ay makakatulong greatly para sa ating worship hall fund para mas mapaganda pa ang atmosphere and very enticing sa mata natin. So, yun lang po. Maraming salamat for our announcement for today. Thank you. Hello po, good morning. So, sa offertory naman po tayo. Are we blessed? Church? Yes, of course. We are blessed. So, let me share you a verse from 2 Corinthians 8, verse 12 sa NLT version. It says, "Whatever you give is acceptable if you give it eagerly, and give according to what you have, not what you don't have." So, whether yung ibibigay natin ngayon is small amount na meron tayo or that's enough na meron tayo,
or it is something na kaya nating ibigay kay Lord, yung percent na meron tayo, it is acceptable. No matter what the amount it is, kung ano man yan na ibibigay mo, it is always acceptable. As long as you give it eagerly, as long as you give it wholeheartedly, and especially as long as you give it with joy. So right now, church, let me ask you, as you hold your envelopes, let me ask you this question. Are you giving it with joy? Are you giving it wholeheartedly? Are you giving it eagerly to the Lord? Then if answer is yes, then it is acceptable to Him. So let me pray for you. So let's pray. Lord, we thank you for this day that you have given to us. Thank you, Lord God, for these blessings na natatanggap namin each and every day of our lives. Lord, as we give this tithes and offering, whether maliit man to, Lord, or malaki, Lord God, I know it is acceptable to you because, Lord, hindi ka tumitingin sa amount, but rather, you look into our hearts kung paano kami magbigay, Lord God. You look how blessed our heart is. And I know, Lord God, na through these envelopes and through our tithes and offering, mas mabibless namin yung church, yung mga taong nangangailangan na ito, Father God. So, Lord, continue to bless our church, Father God. And I pray, Lord God, na itong church is maging way siya to help other people outside the church. Bless us, each and every one of us. Bless our hands, bless our feet. Bless us, Lord God, in every aspects of our lives. In Jesus' name we pray, amen. So, church, it's offering time. Okay, we will have a quick lunch after our worship for us to have this Life Class Week 6. Okay? Mamaya po yan sa ating pagkatapos ng ating worship. At September, sa December, siyempre meron tayong Christmas Worship Celebration. Okay? Doon sa ating calendar nakalagay December 17. So please make yourself available December 17 para muli i-celebrate natin yung kabutihan ni Lord for the whole year, na tayo ay binless hindi lang sa ating mga kalusugan, higit sa lahat ng presensya niya. At ang sabi sa kanina sa ating message, the gospel is for all nations. Asan si Idran tsaka si Pau? Punta nga kayo dito, Pau at Idran. Magkapatid po to. Asan si Pau tsaka si Idran? No? We will sending out with a blessing para makasama na yung kanilang magulang sa Canada. So, sa Sunday, napakaaga ng kanilang pag-alis at yun nga, baka ito yung huli natin pagkikita sa kanila. Baka pagbalik nila, mga full-fledged adult, baka may mga pamilya na. No? So, dito kayong dalawa. Yan, magkapatid sila. Ito si Kuya Idran tsaka si Kuya Pau. No? So, nakita natin yung kanilang passion and dedication, no, sa ating mga gawain. At talagang alam nyo, nakasama na natin ito nung maliit pa lang, kasama yung kanilang parents. No? Maliit pa lang sila. Talagang naniniwala ako yung seed ng Panginoon, darating at darating sa tamang panahon, marirealize, no, na talagang nagbubunga. At naniniwala ako at tayong lahat na ipaplant sila sa Canada. Amen? Ipaplant sa Canada at sabi nga, isend natin sila as missionary.
Baka magkaroon ng Christ Church in, saan kayo? Pasay. No? No, Christ Church sa Canada. At let's pray for them na yun nga, hindi sila lang magkakaroon doon ng maayos na buhay. Higit sa lahat, the Lord will use them mightily. No? Para sa ang kanyang mabuting balita ay gagamitin, lalo to, mga mukhang pastor tong mga to talaga di ba? Si Peter at si John. No, so let us all pray at extend natin yung ating mga kamay sa kanila. Yung blessing na gamitin talaga sila mightily at yun nga yung makasama nila muli yung kanilang parents doon. Lord, napakabuti mo Panginoon sa pamilyang ito. Hindi namin sukat akalain na noon nandito sila nung sila malilit pa. Kala namin, Lord, ay isang passing lang ang pagpunta nila. Pero Lord, nakita namin, nagbubunga ang iyong salita. Kaya nga po Lord, we pray for Idran and Pao Panginoon. They will leave us temporarily, Lord, to be with their parents. At alam namin, O God, hindi lang sila magiging successful doon ng kanilang buhay, kundi Panginoon, higit sa lahat, ang gospel mo ay makakarating kung nasaan ang kanilang mga paa. Kaya God, samahan mo sila, ingatan mo sila God, at patuloy, yung joy that they have in you, O God, ay hindi, Panginoon, mawawala sa kanila. Lord, ang dalangin po namin, O Lord, na sa darating mga panahon, bagamat malayo ang distansya namin sa kanila, Panginoon, nararamdaman namin ang pag-iibigan sa isa't isa dahil ito itatawid mo, Holy Spirit, sa bawat isa na nagmamahal sa kanila. Lord, ingatan mo ang kanilang paglalakbay, ingatan mo, Panginoon, ang eroplanong sasakyan nila upang sila makarating na ligtas sa piling ng mga magulang at patuloy mag-start ng isang panibagong larangan doon sa dako ng Canada, hindi lang, Panginoon, ng larangan ng kagandahan ng kinabukasan para sa kanilang karir, higit sa lahat, Lord, makapag-umpisa ng isang maliit na gawain. Cell church, Panginoon, small church, house church na kung saan ang pag-ibig mo ay nararamdaman, ang iyong pagtanggap ay lagi naroroon sa pamamagitan ng pamilya Castillo, Panginoon. Kaya God, we will sending up, Panginoon, sila as a messenger of your love, of your gospel, messenger of your loving kindness, of your grace and mercy. At sa bawat pagtapak ng kanilang paa, Lord, naroroon ang pagpapala mo. Lord, use them mightily to change the nation of Canada for your glory, O God, for your glory alone. In this mighty name we pray. Amen and amen. God bless, bro. Pastor Idran at Pastor Pau. Ayan. All right. Let's all rise po for as we receive the blessing from the Lord. It is written in Romans 15, chapter 4 to 7. For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures we might have hope. May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accordance with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. Let's pray. Yes, our Father God, truly, you are amazing, Lord God. Ikaw lamang yung Diyos na kayang pag-isahin ang puso't isipan ng bawat isa, Lord God. So, Lord God, as we envision, Lord God, to change our environment, Lord God, our community, our school, Lord God, our workplace, Lord, may we find oneness in our hearts, Lord God, in our minds. Nalalakad kami, Lord God, na merong isang Diyos na nagpapatunay kung gaano mo kami kamahal, Lord God. Lord, I pray na mag-reflect ito sa church na ito, Lord God. Use us, Lord God. Each one of us, Lord God, ay maging blessing, Lord God, to glorify your name. In
In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, church, tayo po'y kumanta muli para kay Lord. Turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you were higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you were higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, Our God, our God is greater, our God is stronger. God, you were higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? see you next Sunday, CCL.